Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the truth, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth that's on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air. At nakikinig kayo sa station CBS WAD 98 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama natin si Dr. R na may sipon. Dr. R, magandang hapon. Magandang hapon po. Dr. J, no? Parang Dr. J, lagi ka nang gagaya ng kulay, no? Hindi naman tayo, sa totoo lang ho sa ating mga tagapakinig, hindi ho kami nag-uusap ni Dr. J. Nagugulat na lang ho kami na para ho kaming naka-uniforme, no, minsan. Pero magandang hapon po, no, sa ating mga listeners, gayon din po sa ating mga followers sa ating Facebook page, The Truth Doctors po. Atin po itong i-like, i-follow at i-share na rin po sa ating mga ka-bergs dito sa Facebook at gayon din po sa YouTube, no, Dr. J. Dr. J, parang siniloloko mo ako may sipon, ikaw nga bahing ka ng bahing. Hindi lang ako. Alam mo, pag ganitong medyo malamig, pabago-bagong klima, hindi lang ako nakakaramdam ng sipon. Kundi, alam mo, yung sakit ng mga bata pa, yung nararamdaman mo, sumasakit yung mga kaso-kasuan mo pag medyo malamig. Sakit ng bata yan eh. Ayan. Hindi ko matatawag kung anong tawag yan, pero nangangalay ang lahat ng joints ko na parang masakit, pati balikat ko. Hindi naman ako nilalagnat. Hindi naman ako trangkaso. Ito, ang sagot dito, umiga, painkiller at efficient oil, doktor. Alam mo sa murang edad mo, Dr. J, kay nasa 48 anyos lamang, no? 48 anyos, hindi, sorry, sa ating mga tagapakinig. Yung 48 po ay waistline ni Dr. J. No, Dr. J, no, hindi ko alam yan. Ang edad ko sa totoo lang, 30 anyos. 30? Oo, nag-people power sa EDSA 1. Parang pa ako nun parang first year high school lang yata ako nun. Nag-people pa ako sa EDSA. Alam mo, Doktor, naalala ko tuloy, takot na takot ang ating pamahalaan nung Lunes. Alam mo kung bakit? Isipin mo yung nag-people power sila TD Casino. Siguro wala pang 200. Ang kaharap nila 20,000 na pulis. Doktor. Alam mo Dr. J, pasensya na pero tingin ko nagkakamali ka sa sinasabi mo. No, para lang sa lahat ng ating tagapakinig, no. Dr. J, hindi binilang o hindi wala sa bilang itong rally nila
Ginoong Teddy Casino, Dr. J. Ang kagulat-gulat, nag-rally ang PNP. Diba? Dito mo. At hinarap sila, pinigilan sila ng grupo ni Teddy ng mga makakaliwa. Hinarap sila para pigilan ng kanilang rally. Nakakatuwang isipin, no ba? Para, alam mo, palakpakan natin ang PNP, no? Isipin mo, ha? Ang dami nila na nandun, no? Parang sila na mismo ang nagrarally noong July 27 habang gaganapin at ginaganap ang State of the Nation address nitong si Pangulong Bongbong Bongit Marcos, Dr. J, itong SONA. Mabuti na lang, Kamo. Nang nanood ako, nakita ko may mga nakalagay na ibagsak si Marcos Duterte, parang gano'n ang mga nakalagay, tapos nakalagay pa yung mga tuta ng Amerikano. Para bang akala ko ang nagrarally ang pulis. Dahil andun sa harapan ang mga streamers, nakaharap sa kanila. Tapos sabi ko, ito, na 200, tapos 20,000 na pulis ang nagrally laban sa mga rallyista. Alam mo, galing din mag-organize itong ating PNP. Isimin mo, parang sila na nga yung itsura sa mga litrato. Parang sila yung nagrarally, Dr. J. Ang dami nila. Ang dami nila. Hindi kaya na fake news lang tayo, na fake news ang PNP. Pagkadami-dami ba naman ng inilabas na kapulisan sa aking pagtingin doon sa social media, hindi ko alam. Parang meron din yata doon sa may EDSA Shrine at meron pa sa mga ibang lugar, Dr. J, no? Pero parang na fake news yata ang PNP. Ito yan, alam mo, actually, ang kanilang hinihanda na puwersa is around 35,000. So yung nakapaligid doon na nagrarally doon sa Batasang Pambansa, 20,000 daw. Ngayon, na fake news sila, maakala nila kasi na maraming tao na mag-occupy Dr. R sa Commonwealth Avenue. Yun ang pinaghandaan nila na walang nangyari. Ayun na nga, di ba? Alam mo, sa totoo lang, sa araw-araw na aking babasa at nababalitaan, sa totoo lang, para naman talaga may nag-rally dyan sa Commonwealth araw-araw. Sa hirap ba naman sumakay dyan sa Commonwealth, di ba? Sa hirap na sumakay, lalo na ngayon, tumaas na naman itong presyo ng diesel at gasolina. Naturalmente, apektado na naman po ang ating mga pasahero. Ayan. So, araw-araw naman talaga may rally dyan dahil hirap na hirap, hindi ma-address ng pamahalaan ito, pamahalang ito, ng gobyernong ito, ang hirap sa na dinadanas ng ating mga pasahero. Ganun din naman. Nararanasan rin yan ng ating mga namamasada, 'di ba? Hindi lang naman ng pasahero kasi hindi naman pwede kasing, alam mo, ang pagkakamali kasi ng ating analysis for so long, Dr. J. Inihiwalay nila itong pasahero sa namamasada. Mali. Ito ay one affects the other, 'di ba? Hindi pwede itong paghiwalayin. Kumbaga ito po kinasal na. Oo, ng tadhana. Iisa po ito. Kaya dapat siguro ang ating gobyerno, kung sino man yung mga nakaupo diyan na nangangasiwa sa kaayusan ng ating mga sasakyang pangpubliko, gayon din ang mai-address ang kahirapan na sumakay nitong ating mga pasahero. Dapat ang programa nyo ay iisa para sa dalawa, itong pasahero at itong namamasada. Hindi naman pwede na pasahero lang tapos wala naman kayong pakialam doon sa namamasada. Hindi naman din pwedeng namamasada lang at wala naman kayong pakialam doon sa namamasahero. Alam mo, Dr. J, ang isang napansin ko, minsan meron akong napanood sa social media na ini-interview na driver. Ito yung driver ng bus, ayon mo sa kanyang interview, sinabi rin naman niya na siya rin naman ay nag-aalangan rin sa pagtataas ng presyo ng pamasahe. Tama. Dahil daw 4 ng kanyang anak at ito'y namamasahe rin. Ay ba, oo nga naman, hindi nga naman talaga pwedeng
paghiwalayin. Kaya dapat itong gobyernong ito, no, kung sino pa yung mga susunod na gobyerno, dapat pag-aralan nila to ng ano, no, ng may masusi talagang na pag-aaral to, malalim dapat ito kasi minsan kasi parang gobyerno na tayo ng ano ng band-aid government. Alam mo kasi, katulad yan, sinabi nila tatanggalin nila ang VAT at si excise tax yata yan sa mga presyo, petroleum prices, ano? Pero mukhang hindi ko alam kung natanggal na nila o andyan pa rin. So ngayon, lahat ay naghihirap. At tama ang sinabi mo na lahat na yan ay stakeholder ang tawag yan sa driver at pasahero dahil transport system yan eh. At nakailangan ang mga driver, yun ang nagdadala ng mga commuter sa kanilang destinasyon para magtrabaho. At ang mga commuters naman, sila naman ang tumatangkilik dyan sa mga transport system na yan na nabubuhay naman ang may-ari at ang mga driver. So tama ka, lahat ay iisa yan. Stakeholder yan, nasa isang sistema yan. Ngayon, pag pinakinggan mo ngayon ang SUNA, Dr. R, ay alam mo, ayaw kong magsalita ng negatibo against the SUNA. Pero hindi natin pwedeng maiwasan na punahin ang nabanggit na mga kataga ni Pangulong Bongbong Marcos dahil marami doon ay tinatawag, Dr. R, na rhetoric at promises na para bang ikaw ay alam mo pag ikaw ay nanliligaw sa iyong girlfriend o mga girlfriend, siyempre ang sinasabi mo rhetoric at saka nangangako ka na ibibigay mo yung buwan, ibibigay mo yung mga bituin. Lahat yan ay parang ganon ang dating sa akin. Ano? Maaaring sa iba, ang opinion nila, Dr. R, marami nagsasabi na 100%, pag 1:10, 10. Pero marami din naman nagsasabi na minus 27 ang Pangulong Marcos. Pero ang isa niya na pinaka number 1 pala na fan, na fanatic ni Pangulong Marcos, si Ate Claire. Si Ate Claire ang number 1. Alam mo kung bakit, Dr. R, walang red carpet? Bakit? Suot ni Ate Claire ang pula na gown. Pinatahi pala niya. Pinatahi niya. Ang carpet ginawa niyang gown. Yun ang nangyari doon. alam mo Dr. J, di ba sa sinasabi nila yung SONA daw ay State of the Nation Address. Yun ba yun? State of the Nation's Address. Correct. Ako kasi, yun yung SONA ng Pangulong Marcos. So, ako naman, yung SONA naman ng tao, State of the Nation's Aspiration. No? Maraming ina-aspire at tayong yung mga kapwa natin Pilipino, sa ating mga tagapakinig, yung mga mamamayang Pilipino. Maraming ina-aspire, Dr. J. Kaya lang, yung SONA nga daw, may medyo parang medyo may pagkahilaw. Diba? Pagkahilaw. Kasi marami kasing pinupuntusan dito sa nakaraang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, Dr. J, aliwanagin ko lang, tayo ay nagsasalita ayon sa ating opinion, no? Hindi natin sinasabi na absolute na kung hari may pangit sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay pangit siya, 'di ba? Hindi po 'yon. 'Yun po ay sinabi ng mga taga-ibang bansa kay Auntie Claire. Yung pangit, diba? Pero hindi naman kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero Dr. J, no, isa sa mga nakita ko na hindi ka panipaniwala, Dr. J, no, yung sinasabi niyang systems loss, no, sa kuryente, 'di ba? Parang napaka-imposible, Dr. J. Parang napaka-imposible. Para bang ang pinag-uusapan natin ay yung waistline na 42 ay magiging 28 uli. Parang ganun eh. Dr. Ano masasabi mo, Dr. J, sa systems loss na yan? Ang system loss, ang definition niya, Dr. R, yun po yung sa English pa. Basahin ko lang kasi ni-research ko yan eh. It is the difference between the amount of electricity entering a power distribution network
and the total amount measured and billed to end users. Now, technical losses ang tawag dyan, ano? Natural heat dissipation from current passing to transmission lines and transformers. At ang isa pa dyan, yung nawawala doon sa mga illegal connections, Dr. R, na marami hong may mga jumper. Tayo nagbabayad yan. Nako. Oh. So ngayon, yung natural na pagka dumadaloy ang kuryente sa mga alambre na malalaki, gawin sa mga grid na yan, sa mga yung 13,500 volts ata yan, ay yan ay nawawalan ng mga 5% to 6% na kuryente. So yan ay pinapatong sa atin yan. Sinasama nila sa billing natin. Ngayon, pag neighborhood mo, Dr. R, maraming mga walang hiya na nagja-jumper na hindi nagbabayad ng kuryente. Tayo ang nagbabayad noon. Sa atin nila pinapatong. Kasi meron sila dyan na master meter na alam nila na ang isang area na yan kung ano ang regular na kinakain na kuryente sa isang buwan. Pagkatapos may individual meter na yun naman ay nagmi-measure naman ng individual houses. Ngayon, kung hindi nagtutugma ang mga individual meters doon sa master meter, Dr. R, ang diferensya noon, systems loss, tayo ang nagbabayad doon. Kaya paano nila magagawa yon? Hindi naman pwedeng malugi ngayon si Mr. Meralco o si Mr. Electric Distributor. Dahil kung hindi sustainable ang kanilang operation, Dr. Aram. Ayun ang pala problema, Dr. J, no? Sa akin pang pagkukunting pag-research, Dr. J, alam mo kasi siyempre napaka-iba kasi yung dating pag ikay pangulo ng isang bansa tapos ikay nagbibigay ng iyong SONA, no? Lahat ng atensyon ay nasa iyo. At sinabi mismo niyata ni Auntie Claire, itong si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang sumulat ng kanyang speech, di ba? Dr. J, yun ang sinasabi. Mayroon din mga pinakitang litrato, nawala nga yung wrinkles ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa litrato, no? Pero alam mo, magkukulang din. Pero marami siyang lumalabas na may mga consultant siya sa tabi, no, habang kanyang pinapractice itong kanyang speech, no? Pero alam mo, Dr. J, nabasa ko na merong isang batas na nagsasabi na parang lumalabas nagpo-provide ito ng mga mekanismo para ma-recover itong mga yung mga legitimate cost dito do sa distribution ng kuryente, no? At ito yung EPIRA law, no? Kaya kasi ang nakakalungkot ditong isipin, no? Pasintabi po kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam niyo ho, Mr. President, Mr. Marcos, sir, hindi naman ho natin mababago ang isang batas. Di ibig sabihin pag kayo ho ay nangako sa taong bayan, ibig sabihin ho i-override nyo na ho kaagad yung isang batas. Dahil ang Dr. J, pagkakaalam ko, batas siyang EPIRA law na yan, di ba, Dr. J? Hindi pwede na i-override yan kasi yan ay Republic Act yan, ano? At ngayon, ang dapat gawin diyan ay Pangulong Marcos, yan ay atasan ang Kongreso na magkaroon ng amyenda sa EPIRA law. Pero yan ay matagal na pag-uusap diyan dahil tiyak natututol diyan ang mga power distribution companies, ay yung mga power plants na yan. Kasi it is a proven fact, Dr. R, na meron talagang tinatawag na system loss. Yun ang katotohanan na talagang sa power distribution, mula doon sa power plant, dadaan yan sa transmission lines, dadaan yan sa mga transformers, mayroong system loss talaga na hindi maiwasan kasi yun ang talaga basic yan Science yan na ganun talaga ang nangyayari. So hindi maaaring, hindi papayag yan, tiyak na hindi papayag ang mga power distributors o ang mga power plant na sila ang magsusolder ng system loss na tinatawag.
Kasi ang gagawin lang naman nila dyan, ipapatong nila uli yan sa hihingi nila na mga rates, na pagtataas ng rates. Ganon din ang mangyari. At iikot, pero ang consumers yan, ang babayad. Ngayon, ang pinakamainam dyan na dapat mangyari, pababain ang power generation charge. Maghanap ngayon ng mga sistema na ang power generation ay nanggagaling sa mura na klase ng power plants na katulad ng nuclear. Pero itong mga solar plants actually, Dr. Aryan, ay may mga feed-in charges yan na sila ay garantisado ang kanilang kita, at yan ay kung ano man may ipoproduce nilang power, lahat yan ay kailangan bilhin ng consumers, Dr. Ara. Alam mo, Dr. J, no, medyo napaka-komplikado nitong pinapangako ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema pa, di ba, hindi naman kasi state-owned tong Meralco. Di ba, Dr. J? Katulad ng Meralco sa Metro Manila. No? So, wala talagang total control ang ating gobyerno dito sa kanila. Di ba? Pero katulad na nga ng sinabi mo, ang issue naman talaga dito is meron talagang losses. So, tingin ko ang tawag dito ay commercial losses, no? Oo. Sinasabi mo, maaring nanggagaling sa pagnanakaw ng kuryente dahil maraming mga jumper, no? Yung mga metro na palya-palya na, di ba? Nakita mo ba diyan sa gilid lang ng ating stasyon, di ba? Yung 9 de Pebrero, kita mo naman diyan, di ba? Alam mo, ang tawag ko diyan is Spaghetti Avenue. Pero alam mo, Dr. J, di ba? Kasi sa totoo lang, kahit naman yung may EPIRA law, hindi naman talaga natatapos kasi alam mo problema natin dito sa Pilipinas, kagagaling marami pang announcement. Meron pa akong isang nabasa, isang datu-datuan, dato puti. Si dato puti ang tawag ko dito Kapag tinitira itong si Senator Robin Padilla at kinukumpara versus kay Senator Lito Lapid, at mas marami daw naipasa na batas o na-propose na legislation itong si Senator Lito Lapid. Alam niyo ho, ang problema nga natin dito sa bansa natin, no? Ipapasa yung batas, hindi naman ho totally talaga alam mo yung sinasakatuparan, Dr. J, katulad niyan, di ba? May mga safeguards kasi ang mga batas, lalo na dyan sa distribution ng kuryente, no? Pero dapat hindi kasi doon natatapos. Ngayon, ang problema natin, nakagawian na natin na ganun lang. Ngayon, para mapulis natin yung mga magnanakaw, napakalaki, Dr. J, na gastos niyan. Nasa pagpupulis lang ng mga nagnanakaw ng kuryente. Di ba? Ganun din dapat i-upgrade mo lahat ng mga meters na yan, yung mga wire na yan. Hindi natin alam, hindi naman tayo engineer, no? Pero alam mo, malaki din ang cost niyan. Kaya lang, kanino din ipapasa ng mga power distribution companies? Di siyempre, sa consumer din, di ba? Kaya yun ang nakakalungkot, Dr. J. Kasi ang feeling ko, ang ating opinion lang naman na ito, no? Ang feeling ko, akala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ganun-ganun na lamang. Di ba? Ganun na lamang po tayo na, okay, sige, tatanggalin ko yung yung whatever that is, yung mga systems losses na yan, doon sa charges, doon sa kuryente. Parang napakahirap isipin. Hanggang mangyayari naman, eventually, parang lang yan, parang yung sinasabi lang natin kanina, pasaherot na mamasada, no? Pasaherot sasakyan. Di ibig sabihin, kung tatanggalin lang natin yan, nang wala naman talagang pagkukunan yung mga distribution companies na yan, eventually, yung mga distribution companies na yan, magsasara. O di lalo tayo walang kuryente, di ba, Dr. J? Kasi, yan ay kung sino man ang sumulat ng ng speech ni Pangulong Marcos, at may nagsasabi na isa daw na mayroon siyang speechwriter. Pero hindi nila na masyadong na-research itong electric industry. Kasi Dr. R, sabi nila, aalisin natin yung systems laws. Ipapasok ngayon yan. Alam mo, magagaling ang mga finance dyan. Ipapasok nila yan sa cost ng production ng electricity. Yung systems laws, hindi nila ilalagay yan sa billing natin, Ipapasok na nila doon sa cost of production. Ngayon,
may tinatawag na guaranteed itong mga franchisee ng distributors ng kuryente. Mayroon ata silang 13% guarantee na income, no? Sa lahat ng kanilang capital expenditure. Ganon din ang mangyayari sa atin pa rin kukunin yan. Pinaikot lang, pinahirapan lang. Pero ang eventually, consumers pa rin, Dr. R, ang magbabayad. Kasi mayroon tinatawag na sila guaranteed na income, 13% of the capital expenditure. So ngayon, sinabi ni Presidente Marcos yan, maganda pakinggan, no? Kaya nasasabi kong rhetoric, napakaganda pakinggan, palakpakan ng lahat ng tao, palakpakan pati ang tenga ng mga nakikinig. Pero ang ginawa na, it's easier said than done na sinasabi natin, ano? Madali sabihin, madali na, alam mo, yung, ano tawag dyan, yung nabanggit ko rhetoric, magaganda pakinggan, dahil show na yan, yun, ang tao ngayon, aasahan natin yan. Pero the reality is, tayo pa rin, Dr. R, ang magsusyolder at magbabayad ng lahat na yan. At hindi naman talaga maaalis yan, Dr. R. Ang katotohanan dyan sa systems loss, para tayong loss. At ang loss, sa totoo lang, lose-loss tayo mga Pilipino dahil sa totoo lang, mukhang napakahirap na hindi lamang basta-basta sa isang pamamagitan ng isang speech, no, na matatanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung systems loss charges na yan. No, sa tingin ko medyo mahaba-habang usapan 'yan, no? Baka po yung bago ho yan matapos, baka ho yung anak na ho ni Congressman Sandro Marcos yung presidente. Pero Dr. J, no, hindi lang naman 'yan ang mga mga kapuna-puna doon sa nangyaring SONA nitong si Pangulong Bongbong Marcos, no. Isa pang aking napansin, ito yung Pax Silica, no? Akala ko Pax Silica pala, no? Itong Pax Silica, Dr. J, di ba? Napakalaki pala ng investment na kailangan nito, Dr. J, no? Bago natin to makita na bago ito maisa katuparan, no? Napakalaki, Dr. J. Na alam mo ba kung ano yung figure, Dr. J? Kasi doon po sa US, doon sa isang lugar sa US, I don't know if it's in Montana o Ohio, mayroong gusto magtayo doon ng ganyan, Taxilica na yan, data center, AI data center, ano? Ang total cost would be around $20 billion. 20 billion? $20 billion. At it will take yung a lot of land area, infrastructure. They have to construct power plants and dams. Kasi alam nyo, yung mga AI data center, Dr. R, yan ay malakas gumamit ng tubig at malakas gumamit ng enerhiya. So ngayon, yung isang AI data center na katulad ng ini-envision nila na ilalagay dyan sa Clark, that would require around 3 gigawatts of power, no? Yung kuryente. Halos malapit na sa kalahati ng kinakain na kuryente ng buong Luzon, Dr. R. Wow. Kailangan yan. So kailangan magtayo sila ng mga power plant, mga dam, kasi yung AI data center, kailangan palamigin mo yung mga servers, yung mga computer diyan, mga servers nila, na dahil yan ay napakainit ng ano na yan, ng mga yung mabibilis na mga computer. So kailangan palamigin mo. So kailangan ka ngayon ng magtatayo ka ng dam. Gaano katagal ang pagtatayo ng dam? Gaano katagal ang pagtatayo ng power plant? Ito bibigyan natin ng ideya ang taong bayan, ano? Ang isang power plant na 1 gigawatt na nuclear, Dr. R, nuclear plant, nagkakahalaga yan ng around $5 billion. 5 billion.
dollars. So kung 3 gigawatt yan, it will need around $15 billion. Sa power plant lang yan, ha? Hindi kasama ang AI ngayon. Kung yan naman ay solar power plant, kasama ang battery, that would cost around $1.8 billion ang isang gigawatt. So total yan, how much? So that would be around 5.4 o $6 billion kaagad ang saan kukuha ang Pilipinas na ganyan kalaking pera? Ang tanong ko, Dr. R. Baka At sa maliit ngayon- na, Dr. J, no? Pero bago tayo magpatuloy, Dr. J, pag-station break muna tayo. Oh, sige. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po, alas 12:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Dr. Soner. Dito lang po sa CBS-TWD. 1098 kHz sa ating mga talapitan. Dr. R. No, napakalaki pala na ng kailangan na investment diyan sa Pax Silica na sinasabi nitong si Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J, no? Napakalaki. Doon pa lang sa power plant, parang kulang yung sinasabi mo 20 billion. Power plant pa lang. Kung 3 gigawatt, ibig sabihin 15 billion na kaagad, Dr. J. So parang medyo, medyo sa parang ano na naman to, parang kinalburo na naman itong parte ng speech na to ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang hindi ito masyadong napag-aralan. Ito ay ating opinion. Kasi kung ngayon pa lamang, no, atin pa lang pinag-aaralan ito, Doktor. Napakalaking investment, parang ito baka ito sorry pero naisip ko lang. Kasi meron parang nabanggit sa akin yung isang kaibigan na meron daw parang gustong gawing project to si Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J, na rocket ship. Rocket ship, no? Maglo-launch daw siya ng rocket ship. Baka ganun nga. Kasi itong nakikita ko doon sa yung sinasabi, no, na detalye para ito ay masakatuparan itong Pax Silica na ito. Dr. J, astronomical, no? Astronomical lang ang investment na kailangan. Baka doon kukuha sa space ng investment. Maglalunch tayo ng rocket. Equities na ini-import natin sa China rocket ship pa. Hindi ko alam kung anong technology na meron tayo dahil maaring top secret na teknolohiya yan, ano? At of course, kung titingnan mo yung ating ang ating latitude na Dr. R, tamang-tama tayo na dito efficient magpalipad ng rocket sa lugar natin dahil parang nakalinya tayo sa katulad ng Florida. Kasi ang Cape Canaveral ng USA na siyang doon pinapalipad ang mga rocket ay halos latitude natin, ano? Pero alam mo yun, hindi ganun kamura. Kahit na si Elon Musk, yung SpaceX niya, ilang $billion kaya ang kanyang pinuhunan dyan bago siya makapagpalipad ng rocket ship, no? Ng tinatawag na rocket papuntang kalawakan. At ano ang magiging economic benefit? Ang tanong ko dyan sa atin kung tayo ay may rocket na napapalipad, Dr. R. Pero alam mo, sa totoo lang, Dr. J, ayoko namang isipin nung sinabi yung rocket tapos yung Cape Canaveral. Ayoko naman sana sigurong gawin na tayo na launching pad ng bansang Estados Unidos, no? Na alam mo, no, na ma-utilize para dito manggagaling yung kanilang mga missiles at mga rockets na panggera, Dr. J. Ayaw naman natin yun, diba? Pero alam mo, sa totoo lang, punta na tayo sa rocket. Ba't ba tayo napunta sa rocket? Hindi pa nga tapos yung trend na papuntang Bicol. Diba? Hindi pa ho tapos. Ngayon, bukod doon sa trend,
yung subway. Alam mo yung subway? Yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yun yung subway, Dr. J. Di ba parang yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos natin, di ba? Alam mo ba yung subway? Yung dumadaan sa ilalim ng lupa. Subway yun. Di ba? Yun nga, wala pa. Hindi pa tapos. Hindi pa natin tapos, Dr. J. Wala pa nangyari dyan sa subway na yan. Napakaganda ng proyekto nga. Yung mga naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero parang wala na. Wala na yata nga nangyari. Pero may plano pa tayong mag-launch ng rocket at missile, ha? Yun mga alam mo, yung masasabi nga natin na siguro ang speechwriter ni Pangulong Bongbong, wala nang maisip kung ano ang ilagay doon sa talumpati ni Pangulong Marcos, ano? Maganda yung mga ganyan na mga plano, pero pag hinihimay-himay na natin ang cost, katulad yan, yung Paxilica na yan, ano? Kasi ang sinasabi ng mga sang-ayon dyan sa project na yan, ng Paxilica, it will generate daw employment, it generate supply chains at kung ano-ano pa. Pero alam mo, hindi biro ang kakailanganin na investment, no? Saan magagaling ang investment? Yun ang unang katanungan. Dahil katulad sa Amerika, inuusisa natin yan na madalas. Sa Amerika, sa ngayon, marami nagsasabi na hundreds of billions of dollars ang investment nila sa AI data center. Pero lahat yan, Dr. R, utang. Utang yan. Ngayon, sino mangungutang para magpatayo sa Pilipinas? Tayo ba ang mangungutang o ang mga investor? Yun ang katanungan ko dyan, eh. Kasi maraming katanungan dyan at hindi pa maliwanag, Dr. R. Itong mga katulad ditong Paxilica na data center, na katulad nga ang isang kumpanya sa US, ay nag-invest sila ng $15 billion for the data center para lang sagutin yung mga katanungan na pwedeng sagutin ng isang tao na $15 lang ang binabayad nila. Kaya hindi mo makikita. Alam mo, yun daw ang trend ngayon, mga data center. At ito naman data center na gagawin sa atin, ang nakalagay dito para labanan daw ang data center ng China. So itong mga sumusulat nito, hindi nag-uusisa na ang China masigasig ang paggawa ng mga nuclear power plant na sobra-sobra sa ngayon sa kanilang pangangailangan na enerhiya, at yan ay nakahinahanda nila dito sa mga ganitong pagkakataon na magtatayo ng mga AI data center, Dr. R. So hindi lang yan nuclear plant, marami pa silang tinatayo na solar plant at mga turbina ng renewable energy. Sila maraming kapital maraming puhunan ang China, sa tayo, saan tayo kukuha? Nagagastusin mo na halos mahigit sa 40 billion pesos, Dr. R. Unless na may mag-i-invest dyan, kung uutang ka ng 40 billion, naku po, sino magbabayad? Hindi yun ang tanong, Dr. J. Sino pa magpapautang sa dami na ng utang natin? Kumbaga, ang sa atin ngayon, ang spelling sa atin niya ngayon, F-U-C-K-S. Fax, Silica muna, hanggang hindi natin nakikita ng maliwanag kung yung mga detalye niya, Dr. J. Dr. J, pero isa, medyo humaba na yung oras natin sa Pax Silica, marami pa tayong gusto talakayin. Ang isa sa pinakamainit na issue, Dr. J, itong pagpapangalan nitong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Sanpits, no? Sanpits, si Tito Martin. Pinsambo. Itong si Tito Martin Romualdez, no? Itong Sanpits niya na na malapit na, imminent na daw ang pagsasampa ng kaso, Dr. J. Ako, alam mo, sa totoo lang, nung narinig ko yun, sa totoo lang, hindi ako nakinig ng SONA dahil
ang pakiramdam ko nung araw na yun, Dr. J, nasabi ko naman sa iyo, ako'y nasa doktor. At nagkasundo kami ng aking doktor na baka lalo nang daw ako magkasakit pag ako'y nakinig pa sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam mo, sa totoo lang, Dr. J, hindi ako naniniwala dun sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito kay Sanpitz, Congressman Martin Romualdez. Alam mo kung bakit? Bakit? Kanina lamang, Dr. J, ako'y patungo sana dito sa Quezon City. No? Ito yung mga 10:15 ng umaga, no, na nakita ko sobrang traffic sa Skyway. Pero alam mo kung saan ako patungo? No? Patungo ako ng Quezon City Jail. No? Kasi parang kaarawan yata nitong si Senator Rodante Marcoleta ngayon. No? Happy birthday po, Mr. Senator Rodante Marcoleta, attorney. No? Happy birthday. Opo. Saka, siyempre gusto natin dalawin yung ating mga kaibigan, si Senator Jingoy Estrada at si Senator, dating Congressman Mike Defensor. Alam mo, naman, lahat naman yan, mga kaibigan natin, no? Doesn't matter kung anong kulay ng iyong pananamit, no? Kung anong kulay ng iyong dugo, di ba? Pero mas maganda nga, gusto ko rin siya na makita si Mr. Bryce Hernandez. Para baka mamaya may mabulong siya sa atin, Dr. D. Pero gayon na rin, gusto kong sabihin lang na tignan mo itong si Senator Rodante Marcoleta, itong si dating Congressman Mike Defensor, itong si Senator Jingoy Estrada, itong si dating Senator sino nga ba to? Si Mr. Pogi na dating artista, si Senator Bong Revilla. Di ba? Sila nga expedited eh. Di ba? Expedited ang kanilang mga kaso na ipakulong kaagad. Pero itong si dating congressman, hindi pa pala dating congressman pa pala ito, dating speaker, Martin Romualdez, nakalaya pa rin. Di ba, Dr. J? After so many whistleblowers na nagtuturo sa kanya. Di ba? Di ba? Tapos inadapt pa raw yung affidavit siya nung 8 Marines, di ba? 8 ex-Marines para dito yan sa PI o preliminary investigation. Hindi po PI kasi baka akala ng iba PI, no? Pero yung preliminary investigation dito sa kaso na isasampa dito kay dating speaker Martin Romualdez. Pero sinasabi niya hanggang nung SONA, akala ko nga magsaserve na ng warrant dito kay dating speaker Martin Romualdez, pero nabigo ako at hindi pala mali pala ang aking expectation. Ina-announce pa rin ng ating Pangulo na imminent na ang kasong isasampa dito kay Mr. Congressman Martin Romualdez. Pero wala namang naisasampa pa hanggang ngayon. Di ba parang Dr. J, parang yan yung kay Senator Joel Villanueva, no? Itong ating idol na si Whitehair. Isipin mo, di ba? Hinog na. Biglang nahila uli. Ipanganganak na lang, biglang naudlot. So yun, alam mo, yung tinatawag natin, ikaw pa yung pinsan ng presidente. So ngayon, ang taong bayan sa ngayon, nag-aantay. Kung magkaroon ng katotohanan ang sinasabi ng ating Pangulo. Kasi maliwanag po yan, Dr. Har, no? Na sinabi niya, mismo binanggit niya sa kanyang SONA. At yan ay aasahan ng taong bayan. At kung hindi yan maisakatuparan, that is a failure ng, huwag nila sabihin na walang ebidensya dahil ang ebidensya ay sobra-sobra. Napakarami ng ebidensya. Hindi mo masasabi na kasi it all points, kung babasahin mo itong mga testimony ng mga taong nagsasabi na nag-deliver sila doon sa Tamarind Avenue, sa Tamarind Street yan, doon sa Forbes Park. Yan ay nagpapatunay na mayroon talagang tinatawag kung sa babatas natin probable cause na pwede ng kasuhan yung dating speaker Romualdez. Hindi natin sinasabi na siya po ay guilty as charged. No? Kasi yan ay dadaan pa yan sa isang paglilitis na ang lahat naman ng tao, pag yan ay kinasuhan, ay mayroon hong karapatan na dipindihan ang kanilang mga sarili. So, pero
Yan ang inaantay ng taong bayan. At yan ang panawagan po sa kay Pangulong Marcos na itong mga kaso na katulad itong sa mga kongresista na involved din dyan sa flood control scam at lalong-lalo na itong sa pinsan niya na si dating Speaker Romualdez ay magkaroon ng linaw kung ito ba'y makakasuhan o hindi. Yun lang, Dr. R, ang hinihintay ng taong bayan. Alam mo Dr. J, kasi alam mo kung ako di ba, hindi naman tayo na mga bata. No, tumanda na tayo sa pag-aaral at pakikinig ng politika ng mga politiko dito sa bansang Pilipinas. Kasi kung ako, sa totoo lang, kung ako si Pangulong Bongbong Marcos at gusto ko talagang i-pursue yung aking inaakala, no? Siyempre kaya inaakala ay allegedly ginawa ito Allegedly, Congressman Martin Romualdez, no? Allegedly. So, pero kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko na kailangang sabihin sa speech, Mr. Presidente. Di ba? Sana pa lang, nung bago pa mag-SONA, nakapaglabas na ho ako siguro ng mga kaso na ipapile sa ombudsman. Kung talagang kung tapat ho tayo na isinisigaw na tayo ho ay matigas, lalong-lalo na sa laban ng korupsyon, di ba? So, kasi katulad na lamang niyan, di ba, yung kay Senator Jinggoy, ang bilis niyan di ba? Itong sila Senator Jinggoy, sila Senator Marcoleta, itong si dating Senator Bong Revilla, ito hindi ba naman talaga tinihearing ang kanilang mga kaso diyan sa ombudsman. Pero sila ay nakapiit na dahil nga sa kasong plunder. Kung ang lalabas, Dr. J, kung ako yung tatanungin, baka nga pumasok sa plunder itong maaaring isang pa bukod sa malversation, itong kay Congressman Martin Romualdez. Pero hindi nila ma-issuehan ng hindi sila makapag-file sa Sandigan Bayan, di ba? Dahil alam mo kasi pag nag-file ka sa Sandigan Bayan, ang bilis, pinapawaran ka kaagad dahil yun naman ay nasasaad yata sa batas. Lalong-lalo na kung plunder ang ikinakaso sa iyo, kailangan ipiit ka na, hindi ka pa man nag-uumpisa mag-hearing. Pero alam mo, kaya nga, 'di ba, parang nasawa na ho kami sa mahiya naman kayo, 'di ba? Puro mahiyang-hiya na ho kami maging Pilipino. Sa totoo lang, 'di ba nabanggit ko ba sa iyo, Dr. J, ako lumabas ng Pilipinas, no, mga 3 linggo na nakakaraan. At pagdating ko doon sa immigration, ang sabi sa akin ito ibang lahi, ang sabi sa akin, you are Filipino. Yes, sir. Sabi niya, I'm a proud Filipino. So, you're proud of your corrupt government? Alam mo, Dr. J, wala akong nasabi. 'Di ba? Napatulala ako. Ang sabi ko na lang, baka pag sumagot pa ako dito, baka hindi ako papasukin, no? Ng immigration gate. Kaya sabi ko na lang, thumbs up, thumbs up. Sabi ko na lang, thumbs up, thumbs up. Tapos napapailing lang yung taong ibang lahi, napapailing lang. Alam mo, kilala tayo sa ibang bansa. Kilala tayo na mga magnanakaw tayo, Dr. J. At alam mo, kaya anong sabi sa iyo of your corrupt government, no? So, ang kanilang impresyon sa labas ng bansa, ang corrupt ay ang gobyerno natin. So, ito yung mga problema na hinaharap natin sa ngayon. Yung kredibilidad ng ating bansa at ang lalong-lalo na ang ating gobyerno. At lalo na yan, may nasabi si Pangulong Marcos sa kanyang maaring sincero siya sa kanyang sinasabi. Pero alam mo, yung mga taga-ibang bansa, Dr. R, hindi na naniwala sa mga sabi lang, sa salita lang. Habang walang nakikita at maipakita na itong lalong-lalo na itong pinsan ni Pangulong Marcos ay makasuhan ng sa Sandigan Bayan. Hindi natin sinasabi na siya ay guilty, no? Pero yung makasuhan siya, dahil yan naman ay may karapatan naman siya, napatunayan na siya ay walang sala. So yan ay siguro sa ganong paraan na magkaroon ng masasabi ng ibang bansa, kita nyo, yung presidente, yung kanyang mismong pinsan. Pinakulong. So magkakaroon ngayon ng pagtaas ng respeto sa atin, Dahil makikita nila, at hindi lang sa atin ng mga Pilipinos,
kundi kay Pangulong Marcos mismo. At maaring sa ganyang paraan, Dr. Al, tumaas din ang trust rating ng mga Pilipino na ngayon ay nasa minus 27 sa kay Pangulong Marcos. Maaring tumaas at mapunta sa positive rating na ngayon ay negatibo. Na 27% ang negative rating ni Pangulong Marcos na napakataas na walang tiwala sa kanya. Sa personal ito sa kanya. Ngayon, pag napakulong niya ang kanyang pinsan, maaring magbabago ang direksyon ng trust rating ni Pangulong Marcos, Dr. Ar. Alam mo, yun, Dr. J, napag-usapan natin yun nung isang linggo yung patuloy na pagbaba ng puntos ng rating nitong ng pagtitiwala ng mga Pilipino dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, tama ka, bukod dyan, alam mo, marami pang aspeto. Diba, napag-usapan natin yun na maaaring nagpapababa, katulad na lang ito si Auntie Claire. Isa pa yun. Factor, hindi ko namin sinasabi. Pero maaring factor ho yun, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya consider nyo rin pero wag nyo naman siguro i-fire itong si Auntie Claire. Medyo itabi-tabi nyo lang ng konti. Huwag, paborito ko yan Huwag naman Pero Dr. J, alam mo, sa totoo lang, ang gusto ko sana ang pag-usapan natin mag-divert tayo ng konti, Dr. J. Yung nangyaring pagdalaw dito ni Secretary Marba ang pangalan to. Secretary Rubio. Marco Rubio, no? Dumali. Secretary of State. Parang yan, parang yan yung shadow ng presidente, no? Pag dumalaw yan sa iyo, parang yan na yung buong Estados Unidos ang dumalaw sa iyo, Dr. J, di ba? Yan si Secretary Marco Rubio, no? Marami kasing mga insinuation na maraming maaaring nangyari doon sa mga pag-uusap nitong si Secretary Marco Rubio at nitong si Pangulong Bongbong Marcos na maaaring nagkaroon rin na epekto doon sa kanyang zona, Dr. J. Pero ang kagulat-gulat dito, Dr. J, parang hindi ko lang alam kung ano nauna. Yung pag-i-impose ng 12.5% tariff, no, sa mga produkto na lokal dito na galing sa ating bansa papuntang Amerika, at yung paghihindi nitong pamahalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa cooperation ng ating bansa doon sa gustong mangyari ng Estados Unidos na ibuwagin na itong ICC at huwag makipag-cooperate. Doktor, hindi ko lang alam kung anong nauna, pero kung nauna ay yung pag-uusap nila at humindi itong si Pangulong Bongbong Marcos doon sa sinasabi ng Estados Unidos na huwag makipag-cooperate sa ICC. Kung yari lang, yun ang nauna. Parang naging gante, Dr. J, na nitong si President Donald Trump, yung 12.5 tariff. Pwede. Kasi si President Trump sa ngayon, talagang matindi ang galit niya sa International Criminal Court. At dahil diyan, alam niyo kung yan ay babalikan natin. Kasi ang mga sundalong Amerikano dati na nasa Afghanistan, may mga nagawa at ang mga atrocities doon sa Afghanistan. Balak kasuhan ng ICC ng criminal cases, genocide or whatever it is. Ang the last straw, kung sa mga proverbial the last straw, itong pagkakaso laban kay Netanyahu. Alam naman natin na ang Israel, yun po ay ang pretty boy ng United States of America. So ngayon, nagalit si Trump ng kinasuhan ngayon si Netanyahu ng Israel, Prime Minister ng Israel. At diyan nagsimula ngayon ang matinding ngayon na pressure na ginagawa ng United States of America na gusto niya buwagin ang ICC. Ngayon, paano mo mabubuwag ang ICC? Dahil yan ay ang nagpipinansyan mahigit sa 100 na bansa. So ngayon, pinipressure ng United States of America
ang mga naturang bansa na member ng ICC na sila ay umalis. Ah? Tawag diyan, mag-resign from the ICC. Ngayon, pag nawala, kasi ang purpose talaga, gustong pulbusin ni Trump ang ICC sa ngayon. Ngayon, kung hindi tayo sa sangayon, tayo naman ay hindi na member ng ICC, pero nagko-cooperate tayo, ayan ay maaring binulungan si Presidente Marcos, ni Marco Rubio. Si Marco Rubio is one of the most powerful sa opisyal ng Amerika. Ngayon ay binulungan na umalis na kayo. So ngayon, it is, alam mo, ang ating kalagayan sa ngayon ng ating gobyerno, yun ang tinatawag na proverbial, it is between the devil and the deep blue sea. Yun ang kanilang nararamdaman ngayon. Kapag hindi sila tumalima sa gusto ng Amerika, na huwag na kayo mag-cooperate, anong masasabi na huwag mag-cooperate? Hindi kayo magpapadala ng mga witnesses against Duterte. Digong Duterte sa The Hague, isa po yan. Na all connections with the ICC is to stop. Hindi ko alam kung tatalima ang ating pamahalaan dyan o kung yan ay magtitingang kawali sila, pero yan ay nakikita natin na ipipressure tayo ng Amerika. Kasi hindi gusto ni Trump mapahiya, Dr. R. Totoo yan, Dr. J, no? Kaya medyo nagulat ako nung biglang sinabi na parang lumalabas na parang ayaw natin, no? Makipag-cooperate doon sa kagustuhan nitong ating big brother na Estados Unidos, Dr. J, no? Medyo nagulat na lang ako doon. The next day, biglang, okay, 12.5. Diba? So parang lumabas, iyan ay naging epekto nung pagtanggi doon sa 12.5 na kagustuhan nitong na kagustuhan ng Estados Unidos na wag na makipag-cooperate dito sa ICC, Dr. J, no? Parang nawala yata si Dr. J. Ngayon, Dr. J, kaya lang di ba napag-usapan kasi natin? Kasi di ba parang tayo naman, medyo gusto rin naman natin na makita na tumaas. Siyempre, alam mo, pag bumabagsak ang rating ng tiwala ng tao kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman sinasabi na walang epekto yan sa ating mga mamamayan. Di ba may epekto yan sa bansa, Dr. J? Meron. Wala nang gusto pumasok na investor, wala nang gusto magtiwala na investor, di ba? Kaya siyempre, gusto rin natin tumaas. Kaya natin pag-diskusyon na natin, Dr. J, yung mga maaring mga causes na pagbagsak ng rating nitong si Pangulong Bongbong Marcos. At isa na yang pagkakapiit nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court diyan sa The Hague. Kaya pero tingin ko lang kung itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nakipag-cooperate dito sa gusto ng Estados Unidos na wag nang makipag-cooperate dito kay International Criminal Court. Baka alam mo Dr. J, baka pag-announce pa lang ni kung hari parang may joint sila na presko no magkatabi si Secretary Marco Rubio at si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kami ay amin pong ite-take yung stand ng Estados Unidos na ayaw na naming makipag-cooperate dito kay International Criminal Court. Mga Dr. J, yung rating ng Pangulong Bongbong Marcos tumaas-taas na, di ba? Hindi man ito umabot sa positive, tumaas-taas na, di ba? Yun ang aking nakikita, Dr. J. Ang isa po sa delikado, pag bumabagsak ang rating ng isang Pangulo, lalo na sa isang bansa na katulad natin, na subservient tayo sa kagustuhan ng Amerika. Sabihin na natin diretsahan, yan ay, alam nyo, ang isa po sa kinakatakutan natin. At ako'y medyo nabahala nung dumating si Marco Rubio, yung tinatawag na regime change, Dr. R. Kasi sa history ng Amerika, nagagawa nila yan, yung regime change na tinatawag. Katulad ganyan, kinidnap nila si Maduro ng Venezuela nung nakaraang, kung di ako nagkamali, that was January yata o February, kinidnap nila.
So, ngayon, itong gira sa Iran, ang purpose yan is to regime change din. Pero yan ay nakakatakot na pangitain. Na akala ko nang dumating si Rubio kung ano ang gagawin. Pero yan ay hindi pa natin alam kung ano ang mga susunod na kabanata, Dr. R, dahil wala na tayong oras. Pag-usapan natin yan sa susunod na araw, sa susunod nating programa. Dr. J, ako'y magpapaalam na, no, marami po tayo mga didiscuss sa susunod nating programa, no, sa Biyernes, no, Dr. J, sa Biyernes. At tayo po magsama-sama muli sa ating programa, ganap na alas 2 hanggang alas 3. Sundan po natin ang ating Facebook page, The Truth Doctors, pati na po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po at Dr. J, magandang hapon. At panawagan ko kay Ate Claire, ibalik mo na yung red carpet sa Congress na sinuot mo. Ito po si Dr. J. Nagpapasalamat. Sa ngalan na aking kasamang Dr. R, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news.